Magandang umaga po. Maraming salamat sa pag-imbita. Una muna, Congressman, kahapon nga po nakalampas na po sa Kamara ito pong Articles of Impeachment ni VP Sara Duterte. 257 po ang pabor, 25 lang ang tutol. Bago po lumabas itong botohan na ito, may mga balita na may 200 to 215 votes na daw para nga po dito sa impeachment ni VP Sara. Were you expecting na lalampas pa po sa 215 yung bobotong mga kapwa ninyo kongresista? Ang totoo, ang inasahan ho namin mga 230, 235, no? Pero hindi ho namin in-expect na umabot po ng 257 po yung boto. So, sufficiently convinced po kami na talaga nakabatay po doon sa ebidensya at konsensya yung pong pagpapasya ng atin pong mga kasamahan para impeach po yung pangalawang Pangulo. Wala na po sa bola ng ating mga kongresista ito pong impeachment ni VP Sara, pero nagkaroon din po ng pagbabago sa liderato ng Senado. Curious po ako malaman kung sakaling hindi mag-convene agad as an impeachment court ang Senado dahil po sa pagpapalit ng kanilang liderato, ano po ang plano ng Congress, lalo na ng members ng Justice Committee? Well, alam po niyo, tuloy naman po yung mahakbangin po ng Kongreso, no, pag lapag na po sa Senado ito, no. So antayin po namin na they will convene as an impeachment court. I don't think I think it's out of the question na hindi ho magko-convene, no, yung po impeachment court, kasi constitutional mandate po yung convening po ng impeachment court po ng Senado. So we will let them decide for themselves, no, bilang Senado, kung ano ho yung magiging timelines, time frames, ano ito pong bagay na ito. But I think it is clear to everyone na dapat po magtuloy talaga yung pong trial po ni Pangalawang Pangulo Duterte. Siguro maganda rin, Congressman Terry, matanong po namin kayo kaagad. Kahapon po nag-motion na to transmit the articles of impeachment in the Senate. Will that happen today? We will make that determination po in plenary po later kung ito po ba ay ngayong araw o bukas. But definitely, within the week po yung physical transmission po ng articles of impeachment to the Senate. Okay, will that include, I'm sorry to ask, no, a certification that each and every member of Congress was able to read the articles and the corresponding attachment to it? I will have to check the documentation. I understand kasama mo yan dun sa mga Supreme Court guidelines na binabanggit. Pero if that is something that we feel that is required, then that will be part of it, no? Opo. Okay. Did anyone question that on the floor yesterday? Kasi sa dami ho ng pangyayari kahapon, hindi na ho namin nabantayan lahat ng proceedings. Meron bang question dyan kung nabasa ng lahat ng miyembro ng Kongreso yung pagbobotohan po ninyo? Wala naman ho. I think sufficiently informed naman po. So ibig sabihin, lahat po kasi ng kopya ay naipadala, no, sa lahat po ng mga miyembro as per the Supreme Court guidelines. Ang mas pinagdebatihan lang po, I think, nung pong deliberations ay yung pong kung meron bang poder ang House Committee on Justice na magtuloy po ng proceedings habang nakabreak po yung Kongreso. Pero naipaliwanag naman po sufficiently ni Chairperson Luistro na meron po talagang kapangyarihan ang House Committee on Justice for impeachment proceedings, no, na magtuloy po even during the break. Congressman, nagsabay nga po yung dalawang malaking pangyayari kahapon, na-impeach si VP Sara sa Kamara, nagkaroon ng palitan ng liderato sa Senado. Habang ongoing po yung botohan sa Kamara, meron na po ba mga ugong sa inyo o bago pa man yung botohan na nangyari na magkakaroon ng palitan ng liderato sa Senado? Narinig nyo na po ba itong balitang ito? Wala po. Ang totoo pong timeline po kahapon habang nagkakaroon po ng reporting po si Chairperson Luis to plenary ng amin po committee report, doon din po nagaganap yung po palitan po ng liderato sa Senado. So I think hindi lang naman ho kayo yung nagulat, kahit naman po yung mga miyembro po ng Kamara, nagulat po doon sa pagbabago po ng liderato sa Senado kahapon. Oo. Ano po ang inyong reaksyon dito sa sinasabi ng bagong Senate President natin na walang kinalaman po sa impeachment ni VP Sara yung nangyari pong rigo doon sa Senado? Well, tinatanggap po namin yan bilang pahayag, no, ng bago pong Senate President. No. Nagsabi din naman po siya na hindi ho siya nagsasara dito po sa usapin po ng impeachment trial sa Senado. No? So,
wala ko siyang sinabi na hindi ho magtutuloy ang impeachment trial sa Senado as soon as we get to transmit. So that is a welcome development for Congress, particularly House Committee members. Oo, oo. Congressman, nag-usap na po ba mga members ng House Justice Committee after po ng changes sa Senate leadership? Lalo pa kilala nating kaalyado ng mga Duterte, ito pong bagong Senate President. Meron po bang mga miyembro ninyo ang nababahala dyan sa Kamara na posibleng hindi na matuloy yung trial sa Senado? Napag-uusapan na po ba yan sa ngayon? Well, pag-usapan sa amin, siyempre po yung bagay na yan, pero alam po ninyo, handa naman po yung House Committee on Justice and siyempre yung magiging mga prosecutors, no, na maglatag po ng amin pong ebidensya at ng paliwanag kung bakit po dapat makonvict ang atin pong pangalawang Pangulo. Ang nagbago lang naman po sa Senado yung pong liderato, pero yung composition naman po ng Senado ay pareho pa rin at and they will still be the same as senator judges po that we will have to convince as to why the Vice President should be convicted on unexplained wealth, confidential funds misuse, at threats against the President. Oo, maganda po no, na malaki po yung tiwala ninyo dito sa ating mga senador. But doon po sa nangyaring botohan kahapon, 13 senators po ang bumoto in favor dito sa ating bagong Senate President na si Alan Peter Cayetano. Hindi nyo po ba napag-uusapan dyan kung posibleng, kung matuloy yung trial, eto rin na mismo yung mga, ito na rin mismo halos yung magiging boto sa kahihinatnan ng trial ni VP Sara Duterte? Hindi din naman, kasi katulad na binabanggit ko po, sa dulo-dulo naman ho, pagka ho nagsimula po yung trial, magkakaroon po ng paglalatag po ng ebidensya na nauna hong naipakita at dagdag pong mga ebidensya. Kasi sa trial stage po, magkakaroon po ng unsealing nung pong BIR box, no, ng ITRs po ng mag-asawa Duterte Carpio. Pangalawa, yung pong opening po ng mga bank accounts po nila. No? So yun po yung mga dalawang dagdag na bagong ebidensya na inaasahan po natin on trial. And ang pagtingin ko naman ho, even if we have a new leadership, kung makumbinsi naman po yung mga senador dito po sa talagang guilt ng atin pong pangalawang Pangulo, they would still vote to convict the Vice President. Opo. So una, nabanggit po ninyo no, yung mga prosecutors po ng House no, sa inyo pong kaisipan, damdamin. Buo na ho ba ito? Kahapon ho ba na-elect po kayong lahat na prosecutors? Hindi pa ho, nagkakaroon election kahapon. So, expectation po natin either today or tomorrow po, magkakaroon na po na election ng 11-person panel of prosecutors. Okay. Tama ho ba na kayo po'y isa sa mga sinasabing posibleng mahalal as prosecutor? Well, isa po ako dun sa mga nababanggit at kasama din po yung sa mga nakikita na rin naman ho natin nitong nagdaang mga linggo. So kasama po sina Congressman Chua, Congresswoman Zamora, Congressman De Lima, Jokno at iba pa po. Opo. Masasama kaya si Dean Rufus Rodriguez? Ano ho bang balita? Wala pa ho kaming talakayan. Ano. I think yung iba pa ho, kasi hindi lang ho House Committee on Justice yung po magpapasya dito kundi plenaryo. Okay. So yung liderato na po ng Kamara, Sige. yung po nga magpapasya dito sa bagay po na ito. Opo, so nabanggit po ninyo, no? Ito ho ang sinasabi nga ninyo na yung opening ng BIR documents na ito and including yung bank accounts. Nabasa niyo na ho ba yung rules ng impeachment court so far po sa ganito pong mga mangyayari na proseso sa paglalahad ng mga ebidensya? Kung sakasakali ho ba, kasi hindi naman ata automatic ito, Congressman Ridon, ano, na magmumosyon kayo, sasabihin po ninyo na ito yung mga AMLAC records na ito. In case lang po magkaroon ng trial nga, hindi ho ba ang inaasahan natin, you will present lahat ng mga nakalap niyong ebidensya at ang inyong kagustuhan pa na mangalap pa ng karagdagang ebidensya kasi nga meron ng mga sinasabing probable cause, no? So yun hong pinag-usapan na ang pagbubukas ng bank accounts, even yung BIR records na ito, pagbobotohan pa po ito ng majority of the members of the impeachment court? Tama po yun. So bahagi po yan doon sa mga kailangan pong pagpasyahan bilang korte. Nito po ang ating Senate Impeachment Court. No? So yung po unsealing at yung pagbubukas ng bank accounts. Pero tingin ko naman ho, kung sufficiently stated po yung basis ng amin pong request, no? To unseal
the ITR documents and yung pong mga bank accounts po ng mag-asawang Duterte Carpio, tingin ko naman po kakatigan po ng korte po ito in the interest of justice. Opo. Tingin po ninyong kakatigan ito. Bagamat ayaw ho namin magtunog adelantado nga dito, Congressman, di ba? Sa pangambaho ng iba, sa pagpapalit po ng liderato sa Kamara, so doon na lamang sa 13 no, na bumoto po pabor dito po sa pagpapalit ng SPD sa Senado. Yung hirap ngayon na kakaharapin ninyo para po sa karagdagang ebidensya at magpapahintulot sa mga subpina na inyo pong gusto pong ilabas, no, ng court. Ano ho sa tingin ninyo ang mga posibleng maaring gawin para po masiguro natin na dito po magiging patas ang Senado o kaya po naman ay magiging bukas para nga kaninyo malantad ang katotohanan? Well, alam po niyo, isa po dun sa prinsipyo na binabanggit sa rules mismo ng Senate impeachment court po, yun po nga political neutrality. No? So, ibig sabihin, paglilinaw po ito na even if this is entirely a political process, ito rin po ay isang legal na proseso. So, ibig sabihin po, dapat yung pong mga ebidensya para mahabol po yung ends of justice, whether for the prosecution and for the defense, dapat po itong mapagbigyan kung mailay po yung sufficient basis, for example, for the request for specific subpoenas. No? So, yan naman po yung inaasahan po natin under the new leadership po of Senate President Alan Peter Cayetano na magiging presiding officer po nito pong impeachment court. Congressman Ridon, doon po na lamang siguro sa BIR records na ito na selyado ngayon, kasi hindi ho maitatanggi, no, na even before nga dumating sa kanila itong articles of impeachment, meron na pong mga nagsasabi talaga ng kanilang bias, di ba? Pabor sa Vice Presidente. Hindi na po maialis yun. Yan po ay laman na po ng lahat ng mga balita at may mga soundbite dyan. So dito po sa usapin po ng BIR records na ito, if you recall, nung panahon po ni CJ Corona, yung pong pahintulot na mabuksan ang kanyang tax records ay hindi nanggaling sa impeachment court. Nanggaling ito sa pamamagitan po ng pagpapahintulot expressly ng Office of the President kay former BIR Chief Kim Inares na ito ay ilantad sa court. Yan bang kaparaanan niya yan na iisip po ninyo na dumulog kayo sa tanggapan ng Presidente na sa ganon dyan pa lamang po hindi na kayo mahirapan? Well, isa po yan doon sa mga pwede ho naming gawin, ano? Pero kung pwede naman ho talagang i-unseal ito pong BIR box without going to the Office of the President, I think that is the first recourse that we would undertake. No, kasi tingin ko naman ho, even as far as the Congress proceedings was concerned, meron po talagang kapangyarihan either Congress and Senate to unseal all of these public documents, no, in the interest of justice and within the impeachment proceedings. Yung po nga sinasabing confidentiality clauses dito sa bagay po na ito, tingin ko po ang nagtitake precedence ay yung pong interest of truth-seeking and accountability na gusto makita either ng Congress at ng Senate proceedings po natin. Well, that is really ideal on an ideal situation, no? Pero the fact po na ang ibang mga senador sinasabi na ito'y ang ginawa ng Committee on Justice ay fishing expedition, that might be a real challenge, no? Well, we will see po when we get to that point. No? So, ang very important naman ho, hindi ho natin pangunahan din po yung Senate Impeachment Court. No? Dahil doon naman po talaga magkakaroon po ng latagan nung pong proseso at doon din po magkakaroon po ng latagan po ng ebidensya. So, I think we will worry about it when we reach that point. Yes, sir. Yes, sir. And we sincerely respect that, ano, na we will really have to cross the bridge when we get there, ika nga po. Pero sa ngayon pa lang po, Congressman Terry, meron na ba ho kayong iniisip na mga batikang abogado na talagang bihasa sa mga trial para po tulungan ang inyo pong prosecutors dito po sa kaso ni VP Sara sa Senado? Ayan pong bagay on private prosecutors as soon as ma-elect po yung public prosecutors. Yan na po yung susunod pong bahagi ng amin pong paghahanda. So, formally po, we will have to engage also other private prosecutors para tulungan po kami
dito po sa paglalatag ng ebidensya sa impeachment court. Okay, meron na ho bang mga posibleng lumantad na karagdagang mga testigo? Ngayon pa lang po, dito po sa magiging trial na ito, kung matutuloy man, na hindi na po kinakailangan pang isubpina at talagang lalantad po dahil ito na nga ang hinihintay rin nila. Well, ang totoo po, yung mga karamihan po na mga nakita na po natin doon sa Congress proceedings, no? Basically, sila na din po yung mga isasama ho natin dyan. Except nga ho, itong po nga mga miyembro po ng BIR at yung, for example, yung pong mga bank managers po, no? Nung pong mga branches at mga bangko, nung po nga mag-asawang Duterte Carpio. So, talagang much of the new evidence po will really be dependent on these particular individuals and the particular documents. I think meron pong bagong submission po yung CSC, yung Civil Service Commission po, relating to how SALNs should be written. So, isa din ho yan doon sa mga pinag-aaralan po namin kasi I think they have a position paper po na dapat po talagang nakalatag doon sa ating pong SALN, either yung cash in on hand at a cash in bank ng pong mga tao pong gobyerno. No? So, I think yan po yung isa sa mga dagdag pa hong mga maisasalang po when we reach trial. And ito hong sinasabi ng Civil Service Commission, pwede ho ba ninyong pakiliwanag na lang, ano ba ang requirement dapat dito? Dapat ba klaro ito, hindi mo isinasama doon sa parang others lang? Can you explain, sir? Tama po yun. Ang position paper po na nakuha po namin, kasi for context, no? During po the clarificatory hearings, nag-request po kami, no? Mula po sa CSC, ng kanila pong pagtingin kung paano ba dapat sinusulat ng mga taong gobyerno, yung pong amin po mga SALN, at doon po sa position paper na sinabit po nila, ay nakalagay po roon na dapat ho yung pong mga very specifically stated in the law itself, no, of the SALN law, katulad po ng cash on hand at cash in bank, ay dapat po nga nakasulat as a line item in the SALNs po of government officials, government employees. Apat po ang articles of impeachment, ano po, Congressman Terry, sa apat na ito, papasok ba bilang testigo ng prosecution si Ginoong Madriaga o hindi na po? Yan po ay bagay na pinagpapasyahan din ho namin ngayon kasi up until today naman po, kumbaga, pinipinal pa ho namin yung firstly, yung document list and secondly, yung pong witness list, no? Kung mapapatunayan naman namin, for example, yung pong confidential funds misuse, kung saan doon naman ho talaga siya relevant, no? Through yung pong mga documentation po, katulad ng mga COA findings, COA records, and notices of disallowance and decision. I think we can stop at that point, no? Kung mapapatunayan po na, for example, 448 million po personal, yung ipinapasoli po ng COA mula sa atin pong pangalawang Pangulo. Opo. Ito, may pahabol lang pong tanong si Cha. Oo. Congressman, dito po sa Supreme Court decision na sinasabi ang bago nang kahulugan ng forthwith ay within reasonable time. Para po sa inyo, kapag dating ng articles of impeachment sa Senado, gaano katagal yung within reasonable time? Ilang araw, ilang linggo dapat makapag-convene as an impeachment court ang Senado? Well, kung magbabatay ho sa decision po mismo, hindi ho nakabatay sa prosecutor ho yung sagot nun, kundi nakabatay po sa Senado ho mismo bilang kapulungan. No? Batay ho doon sa panahon ng pagkaka-transmit po sa kanila. But to be clear, hindi po ibig sabihin nito na hindi po magkakaroon ng trial, kundi ibinibigay lang ho sa Senado yung pong pagpapasya kung kailan po ito magko-convene. No? So, we will leave it to them to make that determination if that is what the Supreme Court had stated in that particular decision po. Oo. Pero what's the acceptable timeline para sa'yo? Kung ikaw lang po ang tatanungin namin, Congressman. Well, syempre ang acceptable timeline po has always been how everyone had understood, no? The meaning of forthwith, which means as soon as it gets transmitted to them, sana po agad-agad ay makapag-convene na po yung Senate Impeachment Court. Oo. At kung hindi po sila agad mag-convene o para sa inyo magkaroon na ng unreasonable delay, may possibility po ba na iakyat nyo ito sa Supreme Court? Paano po? Well, we will have to discuss among ourselves, no? Kasi
syempre these are hypotheticals that will be difficult to respond to at this point, no? Pero pagka naman ho we had already transmitted and pagka naman ho inaantay na ho namin kung kailan ho sila kikilos, then we will have to talk among ourselves kung ano na ho ba yung current situation at the level po of the Senate. Oh, pero help us understand, Congressman, para po sa masyadong hindi mga nakakaintindi ng batas tulad ko, pwede nga po ba na pumunta ang members ng Kamara sa Supreme Court para ihain ito dun sa Supreme Court at utusan ng Supreme Court ang Senado na mag-convene sa impeachment court? Paano po ba? Pwede po ba talaga yon? Well, isa ho yun sa mga pwede hong mga pag-isipan ng atin pong panel of prosecutors at ng Kamara ho mismo. But again, kung hindi pa naman ho yan ripe to make that particular action, no? I think we would rather just wait for the Senate, no, to make that determination. Okay, Congressman Ridon, what do we expect today sa inyo pong session, sir, please, or even tomorrow, bago kayo, kasi hanggang Miyerkules lang ang inyong plenary session? Well, again, katulad po ng binanggit ko kanina, dalawang bagay na lang po yung inaantay ho natin. Una, yung election po ng panel of prosecutors. At pangalawa, yung pong physical transmission po ng articles of impeachment po to the Senate. Hopefully, within the next 2 days, today and tomorrow po, magawa po yung lahat po ng mga bagay na yun. And after all of these things, yung bola po talaga ay nasa Senado na po. Okay, there are so many wild accusations against the members of the House, no? Dito po sa botohan na nangyari nga kahapon. And then, ngayon, hindi ho may tatanggi itong bakbakan sa social media ng pro at anti-impeachment. Ano po ang maaaring magawa ng ating mga kababayan na bahagi po ng na-survey at nagsasabi na mas gusto ho nila na matuloy ang impeachment trial? Ano po? Well, alam po ninyo, malaking bahagi po ng lahat po ng kabuang proseso po ng impeachment, whether sa Congress at sa Senado, ay yung pong pakikilahok po ng taong bayan. Very important ho na antabayanan, subaybayan at talagang kumilos ho sila whether for or against the impeachment dito po sa bagay na ito. Dahil siyempre, sa dulot-dulo naman ho, hindi ho ito tungkol sa mga kongresista at senador at sa mga impeachable officials po lamang. Sa dulo-dulo po, ito po ay tungkol sa ating lahat, no? So, dapat we should make our voices known on the matter whether for or against the impeachment po of the Vice President.